Mga biyahe ni PBBM, revenge travel lang daw. Sabi ni Raul Manuel. My goodness. Mga kutsero, pag-uusapan natin yan maya-mayang konti lang. As usual, ito na naman si Raul Manuel ang babatigusin natin. Suki-suki ka na dito sa channel ko. Pero bago natin pag-usapan yan, as usual, tayo muna magbibigay po guys sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances dito sa ating bansa, sa Pilipinas, no? Sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Pagka-download nyo ng app, gawa po kayo ng account at lagay nyo ba ang account details nyo. At pwede na po kayo magpadala sa GCash, Cashpay, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, may makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya mga kutsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. So mga kutsero, kanina po, may budget deliberation ulit. Ang nakasalang naman ngayon for budget deliberation ay ang Office of the President. Ayan, Office of the President na ngayon. At syempre, hindi pa lalampasin tong moment na to ng Makabayan Blarks. Makabayan Blarks. So ngayon, ang tututukan natin itong mga pinagsasabi na kalokohan ni Raul Manuel. As usual, mga kutsero. Si Raul Manuel ulit. Si Raulo Manuel, mga kutsero. Ang topic na naman natin. Ayan. Binusisi ni Kabataan Representative Raul Manuel sa plenary debates sa Kamara ang pondo at mga nagastos kaugnay sa mga naging biyahe ni President Bongbong Marcos. Pinuna rin ni Manuel ang mga mabababang pasok ng investment na nakukuha ng Pilipinas sa dami-anya ng mga naging biyahe ng Pangulo kumpara noong pandemya na hindi nakakabiyahe ang nakaupong Pangulo. Sinagot naman ni Office of the President budget sponsor na si ACT-CIS, Representative Erwin Tulfo, ang mga tanong ni Manuel at sinabing lahat ng mga gastos sa biyahe ni Marcos ay bahagi ng pondo ng OP, kabilang ang huli niyang biyahe sa Singapore. Okay. So yan yung video yan actually. Pero ang gagawin natin, papanoorin natin yung isang version, yung dinownload ko na. Para wala masyadong cut. Kasi maraming cut tong kay News 5. Panoorin natin to. Medyo mahaba lang. More or less 11 minutes. So, pagtsagaan na lang natin boses ni ulit. Ni Raul Manuel. Your Honorable Tulfo may proceed. Sa katanungan po ng aking kasamahan dito sa Kongreso, ang 2021 travel expense po ng Office of the President ay nasa 37,499,000, Mr. Speaker. Mr. Speaker, magkano naman ang ginastos for travel noong 2022, last year? Ang 2022 po ay umakyat sa 398,307,000, Mr. Speaker. With that, Mr. Speaker, grabe, more than 10 times ang ginastos sa mga biyahe last year. Mr. Speaker, kung 398 million ang nagastos, magkano naman supposedly ang allocation for travel ng Presidente sa national budget noong 2022? Linawin ko lamang po yung aking naunang statement, Mr. Speaker, kung ako'y papayagan ng aking kaibigan dito po sa Kongreso. Kaya po mababa ang 37 million lamang noong 2021 dahil ito po ay panahon ng pandemya. At alam po natin na Pangulong Duterte ay hindi po bumiyahe ng mga panahon na yun. Subalit, nung pagpasok po ng Administrasyong Marcos, kaya po ito umakyat, nag-umpisa na po ang pagbiyahe ng palasyo, ng Pangulo, Mr. Speaker. Yeah. Tama Mr. naman. Speaker, so yun po. Kung merong 398 million na ginastos, magkano ang actual allocation? Yung nasa General Appropriations Act noong 2022. Actual yan. Ito po ang, Mr. Speaker, ang aktual na pondo na gamit, 398,307,000, Mr. Speaker. Ayun yung actual, yung 398. So Mr. Speaker, pero yung nasa GAA po, supposedly yung inalot lang ng Kongreso for travel, magkano po siya?
Mr. Speaker, sana po hindi mabawas sa time ko ang na-consume sa 140. pag-confer po na ating sponsor. Dali lang yan. Wala ba kayong PDF Mr. file ng Speaker, DA? ako po humihingi ng paumanhin sa aking pong Ayun yung kasamahan sa Kongreso, pero Kapal, ito po ay 314,372,000, Mr. Speaker. Sobra. Mr. Speaker, ibig sabihin po may diferensya na 84 million pesos. Mula dun sa kung magkano yung inallocate ng Kongreso tsaka sa aktual na nagastos ng Pangulo for 2022. Mr. Speaker, ano ang funding source ng 84 million na diferensya? Ang source po noon, Ginoong Speaker, ay continuing appropriations, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi po ba ito galing sa contingent fund? Mr. Speaker, hindi po ito galing sa contingent fund. Okay, Mr. Continuing Speaker, appropriations, for ibig 2023 naman, Ibig sabihin may baka may savings sa ibang ahensya at doon kinuha yung budget. Continuing appropriations. Pero kasi po pwede rin gamitin yung contingent fund. Nasa yan, nasa GAA yun. Kaya tinanong kanina ni Raul Manuel kung sa contingent fund ba kinuha. Kasi pwedeng pwedeng kunin yun sa contingent fund. magkano ang allocation for travel? Ang actual po na naibigay, nagastos po ng Office of the President ay 670,644,000. Mr. Speaker, so far, kung merong 671 million for the whole year 2023, magkano na doon ang nagastos na ng Pangulo? $671 million yung allocated. Magkano ni actual? So far, Mr. Speaker, nagagastos po ng Office of the President para sa travel expenses ay nasa 418,535,969.46, Ginoong Speaker. Within budget. Mr. Speaker, magiging sapat ba ang 671 million o kailangan maghanap ng dagdag na funding source para sa matitira pang travels ng Pangulo for this year? Ilang buwan na lang? 4 months ka na lang? Tapos wala pa nakaschedule na bago. Mr. Speaker, may CONAP for 2022. Mr. Speaker, can the sponsor clarify? Ang 671 million, sapat na po ba yun? O kailangan pa mag-source from other funds? Ito po, Mr. Speaker, ay sapat na dahil kung titingnan ho, ngayon ay nasa Oktubre na ho tayo and wala na po mga mukhang ang travel ng Pangulo ay limited na sa mga panahon po na ito, Mr. Speaker. Mr. Speaker, for 2024 naman, ang travels ng Presidente ay shouldered ng alin pong line item sa budget, tsaka magkano? Ito na yung para sa 2024 budget. Maaari mo bang, Mr. Speaker, pakiulit ng Sa travel tanong? expenses. Mr. Speaker, for 2024, aling line item po ang pagkukunan ng pangbiyahe ng Pangulo at magkano ang allocated? For 2024, ang proposed po ay 1,148,424,000, Mr. Speaker. Ibig sabihin, Mr. Speaker, from 2022, 398 million, 2023, 671 million, for 2024, around 1.15 billion pesos, Mr. Speaker. Times 2 halos. Almost doble pa iyan ang travel budget ng Pangulo sa taong ito, Mr. Speaker. Magiging doble ba ang bilang ng trips o doble ang bilang ng mga sasama? Mr. Speaker, balak ba ng Pangulo na pumunta sa Formula 1 sa Singapore sa 2024? Ang 2024 po, ito po ay propose pa lamang at ito po ay request pa lamang. Ina-anticipate po na marami pong magiging biyahe ang Pangulo para po makahikayat pa ng mga investor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kasi yung sa Formula 1 po, if ever, shouldered na naman ng taong bayan. Kaya po, we'd like to know in advance, Mr. Speaker, pupunta po ba sa Shouldered susunod na na naman taon ng taong sa Formula bayan? What 1 does that Singapore mean? ang Pangulo?
What do you mean shouldered ng taong bayan? What does that mean? Kasi naalala ko noong 2022, kasi isa pa lang naman yun. 2022 na Formula 1 is a personal trip. So, hindi yun kinuha sa taxes. Hindi yun kasama sa budget na travel expenses ng OP. Etong sa 2023, iba naman ang nangyari dito, ibang sitwasyon. Ano yung nangyari dito sa Formula 1? Tapusin muna natin to bago natin puntahan yan. 2023, ibang sitwasyon to. Ang presidential po, ang local engagement, foreign state at working visits ng Pangulo, at pati ang visiting foreign state leaders, ministers at iba pang mga dignitaries ay nagmumula po dito sa mga pondo na ito ng Office of the President, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi po head-on na nasagot yung ating tanong. And Mr. Speaker, ang First Lady din naman ay proud na dumalo ang Pangulo this year sa Formula 1 para sa networking. So kung proud po ang Office of the President, di dapat po hindi ikahiya kung dadalo ang Pangulo sa Formula 1 sa 2024. Ang biyahe po ng Pangulo sa Singapore ay ito po ay isang imbitasyon mula po sa isang grupo. Ay yung pong pagpapanood sa formula po, ito po siya po ay naimbitahan lang, Mr. Speaker, in advance. Sige, Mr. Speaker, hindi ko na po ididiin kasi kahit mismo sponsor po natin ay nahihiyang i-admit kung dadalo next year ang ating Pangulo sa Formula 1 sa Singapore. That's a load of BS. Alam niyo kung bakit? Sabihin ko sa inyo kung bakit. Who knows if he's going to attend the Formula 1 next year? Sino nakakaalam? At anong circumstances nung Formula 1 next year para pumunta siya? Hindi nga natin alam kung magkaka-Formula 1 next year. So, that's a very disingenuous question. Disingenuous. Ibig sabihin, nakakaloko. Hindi siya talaga tanong. It's really a question, mga kotsero, na ibinato ni Raul Manuel para mang-asar o magkalat ng propaganda niya for dito sa budget hearing. This is very disingenuous. Sino man nakakaalam kung iimbatahan ba uli ang presidente sa Formula 1 next year? Palagay nyo, alam nyo ba? Ito bang ito ba si Raul Manuel, si Nostradamus? Ganto kasi yan, mga kotsero. Pag sinagot ni Kong Erwin, si Raul Manuel, na hindi po siya pupunta. Paano kung pumunta next year? Dahil on his own personal money. May pera naman si presidente. May pera naman yung pamilya niya. O di ngayon, magmumukhang may pang-propaganda na naman sila for next year. Pag sinabi naman niyang hindi, sasabihin ni Raul Manuel, nagawa na nga ng 2 beses. So, this is really this is actually a stupid question itong binato ni Raul Manuel. Kung ako kay Kong Erwin, sasagutin ko na lang siya ng diretso. Sabihin ko na lang, actually, Mr. Manuel, nobody knows if he will attend. But in the case that he will have a delegation next year that coincides with the Formula 1 event, then we will need to have a budget prepared for the office of the president and his delegation. Ganun po ang magandang sagot dyan. Kaso, wala. Di ngayon, may pang propaganda ngayon tong si Raul Manuel. Mr. Speaker, i-assess po natin ang foreign trips. Ang daming travels noong second half ng 2022. Para matasa po ng tama ang epekto ng foreign travels, we'd like to ask, gaano kalaki na ang ating foreign direct investments for the first half of 2023? Bago ko po sagutin yan, Mr. Speaker, ang kanyang tanong, babalikan ko muna yung tanong po ng aking kaibigan. Yung hinggil po sa Formula 1, ito po ay upon invitation. So hindi po natin sigurado kung may mga invitations pong darating sa Pangulo next year at kung meron po siya mga invitations for a meeting, yun naman po ay sinabay lamang. Nauna po kasi yung invitation para po dun sa business conference meeting sa Singapore at yung Formula 1 racing naman po,
Yun po naman ay sideline lang ho dahil siya po ay naimbitahan, nabigyan po ng ticket, Mr. Speaker, as far as I know, Mr. Speaker. Yeah. So, Mr. Okay. Totoo ba yung sinabi ni Kong Erwin dyan? Totoo ho yan. Si Presidente po was invited by the Prime Minister of Singapore. While in Singapore, the President will also attend the Singapore Grand Prix Formula 1 night race in the weekend upon the invitation of Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong, the PCO said. Kasi he was invited eh. Inimbita siya muna na umattend ng isang business conference. A conversation with the President of the Republic of the Philippines, yung title ng event ng business conference. At nagkaroon siya ng 30-minute talk na if I'm not mistaken, pinromote pa nga niya yung Maharlika Investment Fund dito. At dito nakakuha din tayo ng investment what do you call this? From GMR, if I'm not mistaken. GMR po. Nagkaroon tayo ng investment commitment from GMR, if I'm not mistaken. So, this is not just a trip. Hindi lang po ito revenge trip. Okay, ito po ay isang business trip kung saan since nandoon na siya, inimbita siya ng Prime Minister ng Singapore. Ba't ka tatanggi sa Prime Minister ng Singapore? Di ba? Walang ganon. Naghahanap ka ng negosyo nandiligaw ka ng investors Tapos tatanggi ka sa mga negosyante. Ang stupid mo nun pag ganyan. Walang ganon. Well, sa palibasa, ito si Raul Manuel, komunista, hindi naniniwala sa capitalism. Mr. Speaker, sa foreign direct investments, gaano po FDIs, kalaki ang ating FDI? First half of 2023, tsaka first half of 2022 na rin. Sa first half of 2023, Mr. Speaker, ay meron ng 71.78 billion pesos na investments, or dollars, $71.78 billion, Mr. Speaker. Million. First half po ito of 2023, Mr. Speaker. Total po yan, Mr. Speaker. Pero sa first half lang po ng 2023, Mr. Speaker. 870-something million dollars. Dapat. Kasi Mr. Speaker, based sa ating... Mr. Speaker, ayan po ay susumitiho namin sa inyong tanggapan bago po matapos ang araw, Mr. Speaker. Sige. Mr. Speaker, kasi sa observation natin, first half of 2023, ang ating investments na pumasok ay nasa $4 billion. Pero Mr. Speaker, compared to the same time period noong 2022, nung wala pa ang mga biyahe ng Pangulo, 4.91 billion, Mr. Speaker. Tapos noong 2021, buong taon na po, Mr. Speaker, $10.5 billion. Or kung half year, nasa $5.25 billion, Mr. Speaker. Kaya mas malaki pa ang rate ng pagpasok ng investments sa bansa noong emergency pa ang pandemic kumpara ngayon, Mr. Speaker. Kahit na biyahe ng biyahe ang Pangulo. Kaya this implies hindi naman pag-attract ng FDIs ang pangunahing dahilan bakit biyahe ng biyahe ang Malacanang. Nababaon sa utang ang mga Pilipino sa dagdag na gastos. Kaya the Filipino people should not pay for the revenge travel of our top officials, Mr. Speaker. Now, ano daw? Wait, ang bobo ng logic ni ni Raul Manuela. Ang sinabi niya, dahil hindi raw nagpapasok ng kasing daming investments ang Marcos administration compared noong 2022 at noong 2021, ibig sabihin, revenge travel lang daw ang ginagawa ng administration? Really? Paano ka nag-arrive sa ganung conclusion? Paano ka nag-arrive sa ganung conclusion, Raul Manuel? Sige nga. Kung ang ebidensya mo lang ay yung pagbaba ng foreign direct investments. Ang factor lang ba sa foreign direct investments ay yung pagbiyahe ng Pangulo? Hindi. Maraming factors yan. Pero sige, tingnan natin yung mga numerong pinagsasabi ni Raul Manuel. Ito yung una niyang binanggit. 10.5 billion in 2021. Ngayon po mga kotsero, 10.5, nagpasok tayo ng $10.5 billion in 2021 as far as foreign direct investment is concerned. Ngayon, hindi lamang po ito sa
mga investments na yung nagtatayo ng negosyo sa Pilipinas. Hindi ako. Sama-sama ho ito. Meron ho ditong mga debt instruments. Ayan. Okay. Mga, ano pa ba? Debt instruments, equities, tsaka reinvestments of earnings. Marami pala. Marami palang pinanggagalingan to. Okay. So, 10.5 billion noong 2021. Ngayon, mga kotsero, noong 2022, bumaba ho yan to 9.2. 2022. Ang simple ng computation ni Raul Manuel, ang computation lang niya is 10.5 divided by 2 kasi nga first half. So, ito daw, 5.25. Tapos dito sa 2022 is 9.2. So, around 4.5 billion. Or 4.5 billion. More or less. Ganun ka simplistic yung kanyang pagko-compute. Ngayon mga kotsero, kung ang gagawin nyo po ay ganyan, that will be that is not going to yield an accurate comparison. Hindi yun an accurate comparison. Bakit? Kasi ang tinitignan nyo yung annual. 1 year, natapos na. Isang buong taon, January to December, natapos na. Actually, fiscal year pa nga ito eh. Kasi pera ang pinag-uusapan, so malamang fiscal year yan. So, April to March, 1 year. Tapos na. 2021. April to March of April 2022 to March 2023, 9.2 billion. Tapos na yan. Nakakailang buwan pa lang naman tayo. Or kahit sabihin natin calendar year. January to December. Tapos na. 9.2 billion. Tapos so paano mo ikukumpara yung first half of the year? Hindi pa nga tapos yung isang taon. Kung gusto nyong apples to apples, mga kotsero, ang comparison yan, as in apples to apples, sabihin magkapareho. Kung gusto nyong apples to apples ang comparison yan, mga kotsero, dapat ang computation, it's either per quarter ng quarter 1 ng 2021, quarter 1 ng 2022, quarter 1 ng 2023. Yon, mas accurate yon. Quarter 2 ng 2021, quarter 2 ng 2022, then quarter 3 ng 2023. Mas accurate po yun kasi yun po snapshot ng buong taon. Yun po yung apples to apples. Ito po, hindi ho ito, hindi mo ho pwedeng gamitin ito tapos i-divide mo lang by 2 tapos sabihin mo, hindi, mas mababa yung foreign direct investments ngayon. Hindi. Hindi mo pa natapos yung taon eh. Paano kapag bumuhos lahat ng foreign direct investment sa last quarter? Tapos umabot ng 10 billion. O di talo ka na agad. Diba? Halimbawa, simula October, November, December, pumalo lahat ng foreign direct investments. Tapos lumampas tayo, let's say ang pinakamataas is 10.5 billion. Let's say nag-11 billion tayo. Paano na yung argumento mo? Basag na agad. Kaya hindi ho pwedeng ganun. Kailangan yung argumento, ang usapan dito per quarter. Pero mga kotsero, pag-usapan natin yung per quarter. Kasi hindi pa naman tapos yung ating calendar year. Aminado naman po, alam po natin mga kotsero, na bumaba po ang foreign direct investments ng 2023. Okay. Ngayon mga kotsero, kailangan natin alamin kung bakit. Hindi ho pwede yan na bumaba lang siya tapos wala na. Ganun na lang. Diba? Ang sinabi po dito ng business world of net inflows of FDIs dropped by 14% in April as investors remain concerned over an economic slowdown and elevated inflation. Yan po ang sinabi ng BSP. Okay? So, medyo kinakabahan daw sila na magpasok ng investments nila. In fact, ito po ang comparison ng January to April. Ba't may harang dyan? Ano ba makukuha? Ayan. Picture lang. Ayan. Ito, magandang comparison. Ayan.
At least ito, January to April, magkapareho, no? January to April ng 2022, ang pumasok na foreign direct investments ay 3.56 billion. Okay. January to April 2023, ang pumasok na investments ay 2.92 billion. At see, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Hindi yung pwedeng hindi yung pwedeng ginawa ni Raul Manuel kanina na kinuha niya yung buong chunk, dinivide niya by 2. Hindi pwede. Kasi tingnan nyo dito, kapag kinumpara nyo ng month by month, January to April, same period, January to April 2022, January to April 2023, konti lang halos ang diferensya. Mas mababa, oo, pero konti lang ang diferensya. Ilan lang yan? 800, ilan lang yan? A few millions? A few million of dollars. Yun lang ang diferensya niya. From January to April. So, hindi ho pwedeng sabihin dito ni Raul Manuel na hindi, mas konti ang nag-i-invest ngayon. Yung biyahe-biyahe ni Presidente, wala lang. Bumabiyahe lang siya, revenge travel lang. Hindi pwedeng ganun. Bakit? Kasi may pumapasok ang investments eh. Hindi lang yun. Hindi pa lahat ng investments nagmamaterialize. Pero meron ng umangat na ng 203% ang investments dito sa Pilipinas nung first half of 2023. According to BOI, it approved 698 billion pesos worth of investments in January to June, up from 230 billion last year. This covers 275 billion domestic investment approvals and 423 billion foreign investment approvals. What does this mean? Ibig sabihin lamang nito, mga kotsero, na yung mga biyahe-biyahe ni Presidente ay nagbubunga. Pero bakit mas mababa pa rin compared sa last year? Sasagutin ko po, tatlong salita. Ukraine-Russia war. Yun lang po. Bakit? Kasi ano pong diferensya? Yung ating pinakamataas na FDIs na $10.5 billion, bumaba po siya ng 9.2 billion in 2022. Bakit? Kasi nag-umpisa po ang gera ng Ukraine-Russia 2022. Mga around February yata, if I'm not mistaken. February 2022. So nagulo ngayon ang supply chain ng buong mundo. Nung nagulo ang supply chain ng buong mundo, lahat ng ekonomiya nag-suffer. Lahat ng mga economies nag-suffer. Kasama po ang Pilipinas. 'Di ba? Bakit po tumaas ang presyo ng presyo ng bilihin sa Pilipinas? Dahil po diyan sa Russia-Ukraine war. Dahil po diyan sa Russia-Ukraine war na 'yan. Tumaas ang presyo ng krudo, dahil mataas ang presyo ng krudo, mataas ang presyo ng pagpuproduce ng kuryente, mas mataas ang presyo ng pagta-transport ng pagkain, etc., etc. Ganun talaga eh. It's out of our hands eh. Hindi natin kontrolado yan. Pero ano pong sinabi? Ayan the decline was broad-based, but the decline in equity investment was more pronounced, which better reflects the money coming in from new businesses. Slowing global economy likely kept the investors cautious to make fresh investments into the economy. Ano sinabi? Ano daw yung dahilan kung bakit bumaba ang FDIs sa bansa? Malinaw naman. Sinabi yan ng ekonomista ng Oxford, si Makoto Tsuchiya. Slowing global economy kept the investors cautious to make fresh investments into the economy. So, kasalanan natin yan? Hindi. Kasalanan ni Presidente yan? Hindi. It is just what the world is right now. Yun lang yung sitwasyon ng mundo ngayon. Tapos, ang sasabihin ni Raul Manuel, sa ultimate kabobohan niya, sasabihin ni Raul Manuel, kasi revenge travel lang kasi ginagawa ni Presidente. Patunayan nyo kasi kung walang pumapasok.
Ang problema, may pumapasok na investments. Actually, itong Zero Motorcycles, nagbukas na sila ng factory dito sa Laguna. Ito, mga kotsero, ay produkto ng FDIs ng pagbisita ni Presidente sa Amerika. Ito, itong sa Zero Motorcycles na to, yan. Nagbukas na sila ng planta dito sa Pilipinas. Sa Laguna. Ano pang isa? Ito, bago lang. Kakabukas lang. Unilever Factory. 4.7 billion pesos worth ng planta ang binuksan dito sa Cavite. Ng Unilever. Kakabukas lang nito. Ito ay galing sa Belgium naman last December sa ASEAN-EU Summit. At meron pang ibang paparating kasi sinabi nga ng BOI na merong 423 billion na foreign investment approval silang ginawa. So paano ba yan, Raul Manuel? Saan mo ngayon huhugutin yung propaganda mo? Yan ang problema. Ito yung problema talaga sa grupo nila. Kanina, meron akong video na pinag-usapan natin yung kay VP Sara. Ito naman kay Presidente Bongbong Marcos. At alam nyo, pansinin nyo ang mga sumisita lang talaga sa budget ng dalawang opisina na yan, Makabayan Black, Risa Ontiveros, Coco Pimentel. Sila lang. Pansinin nyo, Makabayan Black, Risa Ontiveros, Coco Pimentel. Sila lang ang sumisitalan dyan sa budget ng Office of the President at Office of the Vice President. Which goes to show, mga kotsero, na gano'n na sila kadesperado na pagbabagsakin tong administrasyon na to. Ganyan na sila kadesperado pabagsakin itong administrasyon na to. Kaya kailangan po mas maging maingat po tayo sa mga binabato po nilang salita. Dahil yung mga pinaggagawa po nila, wala akong idudulot na kabutihan para sa atin lahat. So mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in the next Coach Garrett Live. So bye everyone. See you next time. Bye!